Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patuloy na lumalapit ang super typhoon na may international name na Dolphin, kasabay nito ang low pressure area sa silangan na inaasahan ding tatawid sa kalupaan ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang easterlies ang nakaaapekto sa northern Luzon, habang ang trough ng isang low pressure area naman ang may epekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, sa hilagang bahagi ng Luzon, papasok ang hangin mula sa silangan na maaaring magdala ng ulap at isolated na pag-ulan. Sa silangang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, mas aktibo ang kondisyon ng panahon dahil sa trough ng low pressure area, kaya mas mataas ang posibilidad ng maulap na kalangitan, scattered rains, at thunderstorms. Para sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, at Davao Region, ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ng low pressure area. Sa madaling paliwanag, mas mataas ang chance ng pabalik-balik na ulan sa mga lugar na ito kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy ang ulan mula umaga hanggang gabi sa lahat ng lugar, pero posibleng magkaroon ng ilang yugto ng pag-ulan na sasabayan ng thunderstorm. Kapag ang thunderstorm ay naging mas aktibo, ang buhos ay maaaring umabot sa moderate to at times heavy rains. Sa Eastern Visayas, mas dapat bantayan ang mga lugar na nakaharap sa silangan dahil mas malapit sila sa bahagi kung saan nakaaapekto ang trough ng low pressure area. Kapag pumasok ang makakapal na ulap mula sa karagatan, maaaring magsimula ang pag-ulan bilang mahina o katamtamang buhos, pero pwede itong lumakas kapag may nabuong thunderstorm sa mismong lugar. Sa mga komunidad na malapit sa ilog, estero, at mga flood-prone na barangay, mahalagang obserbahan ang mabilis na pagtaas ng tubig kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sa mga bayan na may mga kalsadang malapit sa bundok o matataas na bahagi ng lupa, kailangan ding maging maingat sa posibilidad ng pagguho kung magtatagal ang ulan. Sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ay maaari ring magdulot ng pabago-bagong kondisyon sa loob ng araw. May mga oras na pwedeng humina ang ulan, pero maaari itong bumalik kapag may panibagong thunderstorm cell na mabuo. Sa Caraga, dahil nasa silangang bahagi ito ng Mindanao, mas madaling maapektuhan ng mga ulap at pag-ulang galing sa direksyon ng Philippine Sea. Sa Northern Mindanao at Davao Region, posible ring maranasan ang biglaang pagkapal ng ulap, kulog, kidlat at malakas na buhos sa ilang bahagi. Para naman sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Sa Northern Luzon, ang easterlies ay maaaring magdala ng moisture mula sa silangan, kaya may posibilidad ng mga biglaang pag-ulan lalo na kapag mas naging aktibo ang pagbuo ng ulap sa hapon o gabi. Mas hiwa-hiwalay ang ulan dito kumpara sa mga lugar na direktang apektado ng trough ng low pressure area, pero hindi pa rin ito dapat maliitin. Sa Cagayan Valley, dapat bantayan ang mga mabababang komunidad, mga lugar na malapit sa ilog, at mga bahaging madalas magkaroon ng water buildup kapag biglang lumakas ang ulan. Sa Cordillera Administrative Region naman, ang pangunahing concern ay ang posibilidad ng landslides kapag may malakas na thunderstorm na tumama sa mga bulubunduking bahagi. Para sa rest of the country, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ito ang karaniwang klase ng panahon na maaaring magsimula sa mainit, maalinsangan o bahagyang maaliwalas na umaga, pero habang umiinit ang paligid at naiipon ang moisture sa atmosfera, pwedeng mabilis kumapal ang ulap at magdala ng biglaang buhos. Sa Metro Manila at sa iba pang urban areas, ang ganitong klase ng ulan ay madalas nagdudulot ng abala sa biyahe lalo na kung tumapat sa oras ng uwian. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Mindanao ay inaasahan ang light to moderate na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, sa pangkalahatan ay hindi ito ang pinakamalubhang sea condition, pero may ilang bahagi ng karagatan na maaring mas maging maalon lalo na kung may kasabay na thunderstorm. Para sa mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat, mahalagang obserbahan ang aktuwal na kondisyon bago bumiyahe. Ngayon naman, silipin natin ang latest tropical cyclone threat potential sa mas malawak na bahagi ng rehiyon.
Para sa Week 1 mula July 30 hanggang August 5, si Tropical Cyclone Dolphin ay nabuo sa malayong silangan ng bansa sa labas ng PMD at inaasahang kikilos generally northwestward patungo sa northeastern portion ng PMD. Sa ngayon, ito ang isa sa mga pangunahing sistemang binabantayan sa malayong silangan dahil may indikasyon na maaari itong maging isang napakalakas na bagyo. Gayunman, sa kasalukuyang outlook, mababa ang chance na lumapit ito sa mismong kalupaan ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ito agad itinuturing na direktang banta sa landmass ng bansa, pero hindi pa rin ito dapat alisin sa pagbabantay dahil maaari itong makaapekto sa mas malawak na daloy ng hangin at moisture sa paligid ng bansa. Kasabay ni Dolphin, may TC-like vortex o TCLV1 na nasa pagitan ng eastern boundaries ng PAR at TCAD na may low likelihood of tropical cyclone development. Ibig sabihin, may isa pang posibleng circulation na binabantayan sa silangan ng bansa, pero mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na tropical cyclone sa Week 1. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalagang tingnan hindi lamang kung may nabuo ng bagyo, kundi kung paano gumagalaw ang bawat system sa paligid. Kapag may malakas na bagyo sa mas mataas o mas hilagang bahagi, maaari nitong maimpluwensyahan ang galaw ng mas mahihinang system sa paligid nito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang patuloy na pagbabantay sa pagitan ng PAR, TCAD, at PMD dahil dito nakikita kung may disturbance bang lalapit, hihina, lalakas, o lilihis. Para naman sa Week 2 mula August 6 hanggang August 12, inaasahang si Dolphin ay lalabas sa northern boundary ng PMD at kikilos patungo sa hilaga ng Taiwan. Ipinapakita rin na ang TCLV2 ay maaaring mabuo sa northeastern portion ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone formation sa loob ng parehong forecast period. Sa madaling paliwanag, kahit si Dolphin ay mas nakikitang kikilos patungo sa hilaga ng Taiwan, aktibo pa rin ang paligid ng PMD dahil may isa pang posibleng disturbance na maaaring mabuo. Kung titingnan ang galaw ng ibang weather model, may nakikitang low pressure area na malapit sa silangan ng bansa at posibleng tumawid sa Northern Luzon. Pero dahil sa paglapit din sa itaas na bahagi ni Super Typhoon Dolphin, maaaring magkaroon ng hilahan sa galaw ng hangin at sa direksyon ng mas maliit o mas mahinang sistema. Sa ganitong setup, posible munang magkaroon ng senaryo na ang low pressure area ay gagalaw palapit o tatawid sa Northern Luzon. Pero dahil may mas malakas na sistema sa hilaga o hilagang silangan, maaari rin itong maimpluwensyahan at bumalik o lumihis pa hilagang silangan. Kung magiging mas organisado ang low pressure area na ito, posible itong maging bagyo, pero sa ngayon ay malaki pa ang uncertainty sa eksaktong track, timing at development. Mahalaga ring pag-usapan ang posibleng epekto ni Dolphin kahit mababa ang chance na lumapit ito sa kalupaan ng bansa. Kapag may malakas na bagyo sa malayong silangan, pwede nitong baguhin ang daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Sa kasalukuyang pananaw, maaari nitong palakasin ang southwest monsoon. At kapag lumakas ang southwest monsoon, mas tumataas ang posibilidad ng pagiging maulan sa ilang bahagi ng bansa next week. Ang ganitong epekto ay tinatawag na indirect effect dahil hindi kailangang tumama ang mismong sentro ng bagyo para maramdaman ang pagbabago sa ulan at hangin.